Magkakasabay-sabay bukas sa Cebu sina Vice President Jejomar Binay, Senator Grace Poe at DILG Secretary Mar Rojas. Ang Cebu ang #1 vote-rich province sa Pilipinas. Nakatutok si Trisha Zafra. Nakipag-budol fight si Vice President Jejomar Binay sa mga taga-barangay Engaño sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kabilang ito sa mga ginawa ni Binay sa kanyang pag-iikot sa Cebu kasama ang anak na si Senadora Nancy. Sa press conference ng Vice Presidente, muli niyang pinasinungalingan ang mga akusasyon laban sa kanya at kanyang pamilya. Pangunahing dahilan daw ng pagpunta ni Binay sa Cebu ang makipag-usap ng diretsyo sa mamamayan. Tataas mo ang ikoto dito. Sa province, we will try hard again to get the support of the people in the province of Cebu. Noong eleksyon 2013, #1 vote-rich province ang Cebu na may 2.5 million na botante. Noong eleksyon 2010, nanalo dito si Pangulong Aquino na nakakuha ng mahigit 700,000 na boto. Mahigit 800,000 naman ang botong nakuha ni Mar Rojas na tumakbong vice-presidente noon. Malayo sa mahigit 300,000 na nakuha ng katunggali niya noong si Jejomar Binay. Hanggang bukas magtatagal sa Cebu si Binay. Sasabay ito sa pagpunta rin doon ni Secretary Rojas bukas na muling i-endorso ng Pangulo sa Cebu Coliseum sa harap ng mga kapartidong local government officials. Pupunta rin doon bukas si Senator Grace Poe para naman magtalumpati sa founding anniversary ng San Carlos University. Kanina sa ika-31 anibersaryo ng El Shaddai sa Parañaque City, dumalo si Rojas. Kasama niya si Pangulong Noynoy Aquino. Parehong kinilala ni Aquino at Rojas si Brother Mike Velarde dahil sa kanya raw pakikiisa sa pagtahak sa tuwid na daan. Sa mga gaya nga po ni Brother Mike, lalong lumalakas ang loob nating ituloy ang pagtahak sa daang tuwid. Nakasama nating nananalangin, nagbibigay ng pag-asa sa mamamayan at nananawagang laging gawin ang tama't makatwiran. Sa ating lahat po ay pagpatuloy po natin ang ating pananampalataya, ang ating pagbibigay loob sa mahal na Diyos. Diyan po tayo humuhugot ng lakas. Trisha Zafra, nakatutok 24 oras.